Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunod sa napituhan na sektor, mga danagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunggan. Mga balita na natipon sa sunod sa nagligad ng 24 oras. Inyong mapatian sa Headliners Boss. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ni ang Headliners Boss, Lunes, Septembre 1, tuig 2025. Inang inyo tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalaan. Iloilo City Mayor Raisa Treñas bugos ang suporta sa pagpili kay Secretary Dizon bilang bagong atiglikom sa DPWH. 338,000 nga bilis ang humanitarian assistance ng palabot sa mga naapektuhan ng pamilya sa habagat kay LPA. Sobra 2,800 ka tao sa Negros Occidental apektado sa habagat. Clearing operation sa bayan sang Igbarawan, Patnongon, ginapatuman bangod sa mga lutak sa kalsada. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Mayor Raisa Treñas bugos ang suporta sa pagpili kay Secretary Dizon bilang bagong atiglikom sang DPWH. Detalye sang balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lubos ang pagsuporta sa Iloilo City Government sa appointment ni Secretary Vince Dizon bilang bagong atiglikom sa Department of Public Works and Highways. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, si Secretary Dizon na may maayong record sa iya ginagiyatan ng mga posisyon kag mayara sa innovative leadership bilang President sa CEO sa Basis Conversion and Development Authority naging COVID-19 testing czar kag naging tiglikom sa Department of Transportation. Nagabati sa Mayor Treñas sa ikasangkol ni Dizon na pamunuan ng DPWH nakipang pagmonitor sa mga proyekto para sa pumuluyo, mapasiguro na strategic, science-based at sustainable mga proyekto. Gindayan na sa alkalde ang inintikang ni Presidente Bongbong Marcos sa pagpili sa bagong DPWH Secretary sa diin ini ang may maayo na track record. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, pag-appoint kay Secretary Vince Dizon bilang bagong pinuno sa DPWH, kinabiyabi ni Congressman Albi Benitez. Detalye sang balita, JP Herpas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginaabi-abi ni Bacolod City Lone District Representative Albi Benitez ang pag-appoint kay anay DOTR Secretary Vince Dizon bilang bagong pinuno sa Department of Public Roads and Highways o kung DPWH. Sa kay Kong Benitez, ang appointment isa ka welcome kad kinahanglanon nga development para matigayon ang pagtindaw sa presidente sa DPWH. Dugang pa ni Benitez, ang track record ni Dizon na dalayon nga nasolusyonan ang mga problema sa DOTR, nagahatag sa ila sa kumpiyansa na kaya man sini ibalik ang integridad, transparency, kag efficiency sa ginakabing isa sa mga most critical departments sa gobyerno. Madurumang nga isa si Benitez sa nagparawagon sa gilayon nga pag-resign ni DPWH Secretary Manuel Bonoan kasunod sa nagaguluha nga mga balita tuhoy sa mga ginpahayag, manualya kag hindi makita nga mga flood control projects sa pusod.
Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 1,000 nga bilis ang humanitarian assistance ipalabot sa mga napektuhan nga pamilya sang Habagat kag LPA. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nakabalabot sa nasobra 338,000 pesos ng humanitarian assistance ang Department of Social Welfare and Development, mga local government unit and non-governmental organization sa mga pamilya sa Negros Occidental, Antique kag Capiz nga naapektuhan sa Southwest Monsoon ug Habagat kag low pressure area. Sa nasambit nga kantidad, nasobra sa 298,000 pesos diri ang ginpalabot sa DSWD6. Lakip sa ginhatag sa regional office ang masobra sa 400 nga family food packs kag duha ka non-food items. Lakip sa mga pagtado nga pamilya ang gikan sa Kawayan, Ilog, Kabangkalan City kag Sipalay City sa Negros Occidental, Aninii, San Jose, Sibalo kag Tobias Fournier sa Antique kag Banan sa Capiz. Gimpayag ni Angelo Miranda, Information Officer sa Disaster Response Management Division sa DSWD6, na una nga nakabatong sa reports ang ahensya na may apektado nga pamilya sa Agosto 26. Naglabot sa masobra 600 ka pamilya ang naapektuhan sa Habagat kag LPA, kung sa 170 ka pamilya ang nagtinira sa evacuation center kag may 18 ka pamilya ang temporaryo nga nagtinira naman sa ilang mga tao kung kakilala. Ginklaro ni Miranda nga sa karon wala na sa displaced families kag tanan ang nakapauli na sa ilang tagsa kabalay. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 2,800 katao sa Negros Occidental apektado sang Habagat. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsaka sa 2,800 katao gikan sa apat ka banwag kag syudad sa Negros Occidental ang apektado sang pag-ulan nga dala sang Habagat. Sa datos ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRMO Negros Occidental, masobra 2,200 katao o kung 466 ka pamilya gikan sa Kabangkalan City ang apektado sang Habagat. Samtang apektado man ang 346 katao o kung 109 ka pamilya sa La Castillana, 143 katao o kung 75 ka pamilya sa Bacolod City, kag 75 katao o kung 31 ka pamilya sa Pontevedra. Sa subong, nagapadayon ng hugot kapag bantay sa PDRMO Negros Occidental sa epekto sa Habagat sa bugos ka probinsya kag naghanda naman ang mga bulig kag kagamitan nga mahimo ipadala sa malukaw nga pamuluhan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa tawag na balita, masobre sang gatos ka pamilya sa 3 ka barangay sa La Castillana, Negros Occidental nag-evacuate baon sa pagbaha nga dala sang Habagat. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatuman sa evacuation ang La Castillana Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kung MDRMO bangod sa pagbaha nga dala sang Habagat. Sa datos ng La Castillana MDRMO, masobra 100 ka pamilya o kung masobra 300 ka tawo gikan sa 3 ka barangay sang Banwa ang temporaryo nga nagtiner sa mga natumod nga evacuation center. Sa nasabit nga numero, 59 ka pamilya ang naghalin sa barangay Biak na Bato, 30 sa barangay Sagang, kag 20 naman sa barangay Robles. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD, gilayon na nagpalabot ang ahensya sa mga family food packs kag hygiene kits sa mga apektado nga pamilya. Nag-deploy man siyang heavy equipment ang La Castillana DRMO bilang aksyon sa pagbaha sa Biak na Bato. Samtang sa interview sa Radyo Pilipinas, ginpalabot ni La Castillana MDRM Officer John B.F. Diasis ang ila panawagon sa ibang ahensya sa gobyerno nga buligan sila sa pagkuha sa mga luta kag bato nga ginano dalhin sa Bulkang Kalaon para hindi na magsaylo ang direksyon sang tubig padulong sa kabalayan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kumpirma sa Antique PDRMO nga isa lang ka lane sa karon ang maagyan sa barangay Igbarawan sa Banwa sang Patongon, Antique.
Samtang nagapadayon naman ang clearing operation sa lugar agud mahawanan ng dalan nga napunan sang lutak o kon layon dala sang malain nga tiyempo. May araman sang ginpahamtang nga signage para masigurong safety sang publiko. Sa piyak ka bahin ginpahayag sang PDRRMO nga nagapabiling nga passable o kon maagyan ang mga major nga road network sa Antique. Sa piyak sinigi na pangabaya man nagabiyahe nga maghalong labi na sa mga lugar nga susceptible sa mud flow kon landslide. Nakib na sa Abiera kag Bakalan sa Sebastio upland portion sa Antique to Iloilo Road, rock slide sa Anini to Iloilo Road o kon sa Punta Nasog Esplanade, iba Anini. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. NMIS 6 padayon sa paghiwat sa meat safety seminar sa mga LGU publiko ginpanumdum nga lantawon kung may meat inspection certificate ang mga nagabaligya sang karne. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Padayon sa paghihiwat ang National Meat Inspection Service o NIMIS sa Meat Safety Advocacy Seminar sa kada banwa para mapasiguro nga maamligan ang ikaalnawa sa Bumalakal. Hindi ang payan ni April Bacton, Meat Inspector 3 sa NIMIS 6 sa usapang agrikultura sa Radyo Pilipinas Iloilo Department of Agriculture, Western Visayas. Payan ni Bacton sa paghiwat sa seminar, ginapahanumduman man ang publiko nga antes magbakal sang karne, siguraduhon nga may nakadisplay nga Meat Inspection Certificate para sa local products kag Certificate of Meat Inspection o COME sa mga imported products. Dugan pa ni Bacton nga dapat lang taon na sa Bumalakal nga ang baboy nga ila baklon may tatak sang slaughterhouse para mapasiguro nga nag-agi sa slaughterhouse kag na-inspect sang deputized kag authorized meat inspector ini. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pag-standardize sa tanang mga locally registered meat establishment isa sa target long-term goals sang NMIC 6. Detalye sang balita, Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isa sa mga long-term goals ang National Meat Inspection Service o NIMIS 6 ang mga pag-standardize sa kanang locally registered meat establishment. Ini ang pahayag ni Janelle Cambe, Meat Inspector 3 sa NIMIS 6 sa usapang agrikultura. Pahayag ni Cambe nga riyan sa NIMIS nga ma-accredited o kung mga tagal sang license halang sa single A to double A ang mga meat establishment. So dahil sa single A, ginasunod sa mga establishment ang minimum adequacy sa livestock ag fowls nga ginaslaughter sa slaughterhouse apang ang distribusyon o pagbaligya ang dapat sa sulod sa syudad o kung munisipalidad lang kung sa diin nahamtang ang establishmento. Pahayag ni Cambe nga kung naka-double A naman ang establishmento, ang pasilidad ag operational procedures ang sufficiently adequate na ang livestock ag fowls ang ingaw ang pwede mabaligya sa bisan diin nga merkado sa pungsod. Pinaagi sini nga pasiguro sa pa kay Cambe nga ginasunod sa mga establishmento ang maayo nga manufacturing practices kag ang sanitation standard operating procedure. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bilang kabayan sang Swine Multiplier Farm Project sa probinsya ng Guimaras, nagpatingan sa tatlo kadlaw nga training on swine artificial insemination ang Provincial Office for Agricultural Services o POAS Guimaras. Nagkatuto ka paghana sa good mapaayong produksyon kag kalidad sang baboy sa Guimaras. Gintalakay ng Mr. Christopher C. Inson, faculty sa Aklan State University College of Agriculture, Forestry and Environmental Sciences, kag Mr. Raymark Castilla sa Research Outreach Station sa Guimaras ang natuloy sa konsepto kag benepisyo sang swine artificial insemination. Kalakip na din pagtudlo sang proseso paggamit sang Pregtone nga instrumento nga ginagamit para ma-detect ang early pregnancy sang baboy kag pagproseso sang similya o na extender agon mapalawig ang viability kag mapaayong paggamit. Pinagi sa AI nagapati ang POAS nga mas maging maayo kag madasig ang proseso sa pag-breed, mas mataas ang kalidad sang genetics sang baboy kag mas manubong risgo sa balatian kumpara sa natural nga mating. Ang highlights ng aktibidad among aktual nga pagpatingan sa artificial insemination sa baboy samtang ginapatuman ng insekto kag biosecurity protocols. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Negros Occidental Capital nakakinot sang kuryente halos 85% sang power consumption sinisabat sang renewable energy. Detalye sang balita, JP Herpas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglapit sa halos 85% sang ginakonsumo nga kuryente sang Negros Occidental Capital Building ang sabat sang renewable energy halin sa mga ginkabit nga mga solar panel. Sunod sa Negros Occidental Provincial Government, ang building na konsumo sa 211 kWh
kag 15.30% diri o kung masobra 32 kWh lang sini ang ginahatagan supply sang pribadong nga power provider. Sa subong abi, fully operational kay makita na sa live monitoring platform ang ginkabit nga 246 ka solar panel kag 123 ka power optimizer sa building. Naduan nga isa sa mga ginadusong nga programa sa Negros Occidental Provincial Government ang Secure Negros nga nagahatag atensyon sa papel sang renewable energy para malabot ang power security. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mayor Raisa Trias gikumpirma ang observer status sa pagpakigban sa Mayors for Good Governance Initiative. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkumpirma ni Iloilo City Mayor Raisa Trias nga kabahin na inisang Mayors for Good Governance Initiative na nag-advokasya sa transparency, accountability kag integrity sa public service. Apang impayag na Mayor Trias nga observer status pa lang ang iyang membership pareho sa iban nga mga newly elected mayors. Nagapati siya nga isa ini ka oportunidad na nagahatag sa dako nga tsansa para magpakita sa reforma, mag-share sa best practices kag makatuon man sa iban nga local governments. Kapon ni Mayor Trias na narakip man sa first batch si Anay Vice President kag karon Naga City Mayor Lenny Robredo. Makabig nga isa kadungog kag dako man responsibilidad ang pagpakigbayan sa grupo kag maramo sa mga ulubrahon agod mangin miyembro dugang pa sa alkalde. Apa nakitaan sa asosasyon nga madamo sa programa ang syudad na nakalinyada man sa kausa sa grupo kasubong na lamang sa ginapatuman nga open door policy sa city government na bukas, accessible kag accountable sa pumuluyo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mo ginahingyo ang kooperasyon sa mga official sa pagbantay batok sa vandalismo. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapahayag din sa kooperasyon sa mga kabarangayan ang Public Order and Safety Management Office sa pagbantay sa mga pampubliko o lugar sa diin na data ang vandalismo. Ginpahayag ni POSMO Chief Retired Colonel Odrico Garbanzos. Sa karon sila nag-expand sa deployment sa mga personnel sa mga areas na may reported na vandalismo. Santo sa natukiban sang post ang mga grupo nga sa likod sa pagpanghalit kag pagkuris sa pila ka mga pader sa diin mga minor de edad ang ila ginasugo kabahin sang initiation sang grupo. Sa karon ginpasangkad pa sang post ang koordinasyon sa mga opisyal sa barangay sa ilang mga area nga nadakpan sa pagbulig sa kampanya agod madakpan ang mga responsable sa vandalismo. Sa nagdigad nga semana sa ginpapintahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trias ang mga lugar na ginkuritan kag ginhigkuan sang pila sa mga grupo. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa masangkad nga kampanya sa Iloilo City Police Office batok sa mga may salabton sa lain naglabot sa 40 wanted persons ang nadakpan sa kapulisan sa Agosto 2025. Sa 40 nga nadakpan, 9 ang most wanted persons kay 31 ang other wanted persons. Nagapauna sa may pinakadamo nga nadakpan ng Iloilo City Mobile Force Company nga nakaaresto sang 10 ka wanted persons. Ginpasiguro sang ICPO nga paday ng paglagas ng kapulisan sa mga wanted persons sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sapo si Capiz 1st District Congressman Howard Ginto kay NIA Regional Director Jonel Borres ang istoryahan ng mga plano nga madugangan ng irigasyon sa primer distrito sa Capiz. Kay Ginto, importante ang irigasyon para sa mga mangungumalabi na sa tiyempo sa tigilinin. Sa bulig sang NIA, nagalawang opisyal nga mapatuman ang paggamit ng solar irrigation pumps. Nagapati ang opisyal nga mas praktikal ini kung ipangit sa tradisyonal nga sistema sang irigasyon nga nakauig nga bulig sa mga mangunguma para magamit nila sa pagpasanyog sa ila patubas kag kita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bukada pa lang sa Setyembre, apang inistoryahan na ang mangin pagpanghanda para sa 2026 kasadyan sa Kabanwahanan kag Dinagyang Festival. Ginbato ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa opisina sa Kapitolyo ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa temprano nga preparasyon sa duha ka danlagko nga event sa Enero. Naibaluan, ang Iloilo Provincial Government ang nagapanguna sa kasadyahan sa Kabanwahanan. Sunod sa Provincial Government ang courtesy visit
Nagapakita sa commitment sa IFFI na mag-coordinate sa gobyerno lokal agad siguraduhon nga ang duha ka festival sa ulugon nga may cultural pride kag may partisipasyon sa komunidad. Ara sa courtesy visit sa ni Mr. Alan Ryan Tan kay Ms. Joyce Ann Clavisillas. Radyo Pilipinas News. Sa pagsuporta sa Peace and Development Programs ng gobyerno, masobra 3,500 kapamatanon sa probinsya ng Antique ang nagtambong sa duha ka adlaw nga Peace and Development Symposium sa University of Antique nga ginorganisa sa mga manunudlo kag 61st Infantry Hunter Battalion. Nakasentrong diskusyon sa Philippine Army sa pag-promote sa kalinungan pinagi sa inclusive dialogue. Diintagaan man nagtalupangod ang pagbinuligay kag matap ng pagpanunto kag recruitment sa Communist Party of the Philippines kag ila front organizations. Yan say man sa isa ka ani rebelde ang kabulay sa sitwasyon kag wala direksyon nga kausa sa New People's Army. Nagkapati ang mga manunudlo nga dakong papel sa edukasyon ug ma-counter ang ginahimo sa mga rebelde para makapangbiktima sa mga pamatanon nga masami target sang ila recruitment. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Pidea Negros Island region ang isa ka manunudlo nga nagaruso sa illegal nga droga sa ginpatigay nga buy-bust operation sa sitio Tapok Boulevard, Barangay Enclaro, Binalbaga, Negros Occidental. Ginkilala suspect na si alias Jofel, 42 anyos, kag residente sa nasampit nga lugar. Na kumpisa sa suspect ang 25 gramos ang shabu nga nagabalor sa 170,000 pesos kag buy-bust money. Sa monitoring sa Pidea NIR, high value target kag public school teacher ang subject sa pag-aresto sa suspect. Magapangatuban siya sa kaso nga paglapas sa Sections 5 kag 11, Article 2 sa Republic Act 9165. Radyo Pilipinas News. Nagtagaan pagkilala sa lokal nga panguluhan sa Alimudian ang duha ka pamatanon nga nagpasakop sa Grand Slam Youth League sa Singapore sa ringin pakita sa duhang ila abilidad sa Taekwondo. Ang Certificates of Recognition ginhatag ni Mayor Ian Kenneth Alfetche kanay Mary Bernadette Algarha kag siyang Vidant Alunday bilang pagkilala sa gindala nila nga kadungganan sa banwa sang Alimudian. Si Algarha nagdaog sa duha ka gold medal samtang si Alunday nagdaog sang gold kag bronze medal sa kompetisyon nga giniwat sa Agosto 16 tubtob 17. Sunod kay Mayor Alfetche sa ilang kadalagan magaserbi ning inspirasyon para sa mga pamatanon nga Alimudiananon nga magpadayag sa pagtingwa para sa ilang mga handom. Bugos ang suporta sa lokal nga panguluhan sa mga pamatanon nga nagatag sang dungog kag inspirasyon sa banwa sang Alimudian. Radyo Pilipinas News. Kaya sa Radyo Pilipinas, alas 4:30 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team Lunes, Setyembre 1, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.